Papa Dudut. Hindi lahat ay naniniwala sa milagro dahil hindi naman lahat ay naniniwalang may Diyos. Isa po ako sa mga taong ganon ang mindset noon. Mas naniniwala ako sa siyentipikong eksplanasyon kesa sa mga haka-haka na wala namang patunay. Ako po si Zara, 35 years old at isang business owner. Atheist ang tawag sa mga katulad ko. Mga taong hindi naniniwala sa may kapal o sa anumang uri ng Diyos dahil ang tingin namin sa mga ganong bagay ay pawang supernatural lamang o kababalaghan katulad ng mga multo. Lumaki kasi ako sa isang pamilya kung saan ay kayod kalabaw ang mga magulang namin. Sa sobrang busy nila sa pagtatrabaho para mabuhay lang kami magkakapatid ay hindi na nila kami nagabayan at naalagaan ng mas maayos. Dahil doon ay hindi na rin nila naipakilala sa amin ang konsepto ng relihiyon. Never pa nga akong nakapasok sa simbahan simula pagkabata ko, maliban na lamang noong naging flower girl ako noong kinasal ang tito ko. Napag-aralan din naman namin ang tungkol sa relihiyon noong nag-aaral pa ako pero nang mga panahong yon ay hindi na ako naniniwala sa mga kwentong yon. Katulad lamang sila ng mga bayani ng nakaraan na para sa akin ay hindi na importante sa buhay natin sa ngayon. Ganon akong mag-isip noon, Papa Dudut. Ngayon ay kinakahiya ko na ang bersyon kong yon dahil sarado ang pag-iisip ko noong bata-bata pa lamang ako, Papa Dudut. Alam mo, pangatlong kape ko na to para sa araw na to. Talaga ba? Talagang isinabuhay mo na yung salitang coffee is life ah. Totoo rin naman kasi na kape na lang ang talagang bumubuhay sa akin ngayon. Kape paggising, kape habang nasa trabaho, kape during lunch, kape after work, kape sa bahay at kape bago matulog. Kumbaga sa sasakyan, yun na ang pinakagasolina ko. Kaya kahirap matulog sa gabi. Kape ba naman kasi laging laman ng buong sistema mo? Ewan ko ba? Napaka-unproductive ko kapag hindi ako nagkakape. Parang wala akong gana sa buhay kapag walang kape. Mabuti na lang pala nagkalat ang coffee shops dito sa trabaho mo. Kaya sabi ko sa'yo, dito na lang tayo magkita kasi maraming pagpipilian dito. Maiba tayo. Hindi pala ako pwede next weekend kaya cancel na lang muna yung Tagaytay natin. Ha? Bakit naman? May youth camp yung church namin sa Sabado at Linggo. Ako yung isang sasama sa kanila para magbantay. Ano ba yan? Para saan ba yung youth camp na yan? Community building tsaka spiritual growth ng mga kabataan sa church namin. Mga ganun bagay. Ano namang ginagawa nyo dun? Nagdadasal? Hindi lang naman pagdarasal yung ginagawa doon. Maraming activities. Tulad ng ano? Basta marami. Gusto mo sumama para malaman mo? No thanks. Gagala na lang ako. Baka mamaya masunog pa ako kapag sumama ako dyan sa paemin nyo. Subukan mo lang. Masaya yun. Ay naku, magmumukha lang akong KJ doon. Alam mo naman ako hindi ako maganyang tao. Oo nga pala. Ano ulit yung tawag sa tulad mo na hindi naniniwala sa Diyos? Atheist ba yun? Oo, atheist ang tawag sa mga taong mas naniniwala sa science kaysa sa mga gawa-gawang kwento lang. Okay. Oh, bakit? Magsisimula na naman ba tayo magdebate tungkol dyan? Hindi kita urungan. Huwag na. Matatalo ka rin naman eh. Natalo ka nga nung huling nagdebate tayo. Hindi excuse me. Pero bakit? Bakit ba mahirap sa yung paniwalaan na may Diyos? Kasi hindi ko pa siya nakikita. Ni isa sa atin, 7.7 bilyong tao sa mundo wala pang nakakakita sa Diyos na tinutukoy nyo. So kung hindi mo pa nakikita, hindi ka talaga maniniwala? To see is to believe, sabi nga nila, di ba? Eh bakit yung hangin? Hindi mo naman nakikita pero naniniwala ka may hangin. Kasi nararamdaman ko na may hangin. May hangin na dumadampi sa katawan ko kahit na hindi ko yun nakikita. Eh yung utak mo, nakita mo na ba? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala na may utak ka. Siyempre naniniwala ako kasi proven na ng mga scientist na ang bawat tao may utak. Hindi mabubuhay ang isang tao nang walang utak. Common sense na lang yun. Sige, may punto ka naman. Bigay ko na yun sa'yo. Diba? Sabi ko sa'yo matatalo ka lang eh. Balang araw, darating din tayo sa panahon na mapapatunayan ko sa'yo na may Diyos.
Hindi ko ipipilit dahil alam kong si Lord na mismo ang gagawa ng paraan para makilala mo siya. Sabihin mo, PM na lang niya ako kung ready na siya magpakilala. Ikaw talaga. O bakit? Uy, huwag ka ma-offend ah. Hindi naman sa pinaglalaroan ko yung paniniwala mo. Nirerespeto ko naman na may kanya-kanya talaga tayong paniniwala. Binibiro lang kita. Alam ko naman yun. Tagal na natin magkasama. Hindi na bago to sa akin. Gets kita tsaka alam ko rin naman na gets mo ako. Oo naman. Gets na gets kita. Hindi rin naman ako gagawa ng ikaka-offend mo. Alam mo namang susuportahan pa rin kita kahit sa anong bagay eh. Matagal ko na ang kaibigan si Troy Papadudut. Siya ang masasabi kong most trusted at most loyal na kaibigang nakilala ko. Pinagkakatiwalaan ko siya sa lahat ng bagay kahit na magkasalungat ang paniniwala naming dalawa. Nirerespeto ni Troy na hindi ako naniniwala noon sa Diyos, na sinasamba niya, at ganon din na nirerespeto ko ang pagiging relihiyoso niyang tao. Lumaki kasi si Troy sa isang pamilya na makadiyos. Bata pa lamang siya ay naituro na sa kanila ang mga salita ng Diyos. Sa katunayan, nakwento nga sa akin na laking Sunday school daw siya. Kaya naman noong tumanda siya, bawat desisyon na ginagawa niya sa buhay ay nakabase sa mga pangaral na makikita sa Biblia. Kung ano ang tama at mali, bawat galaw nga nito bago kumain, bago magbiyahe, pagising at bago matulog ay palagi siyang nagdarasal. Ganon kalawak ang pananampalataya niya sa Diyos. Hindi ko nga alam kung papaano kami nagtagal bilang magkaibigan. Lalo na't ganon na magkaiba kami ng paniniwala. Siguro dahil alam namin ang boundaries ng bawat isa at nirerespeto namin kung anuman ang mga ito. Ang mahalaga ay wala kaming ibang natatapakang tao at higit sa lahat ay nagsosuportahan kami sa anumang bagay na gusto naming gawin kahit nataliwas ito sa paniniwala namin. Katulad na lamang noong nag-visita iglesia si Troy. At dahil wala siyang kasama, ay ako ang nakasama niya sa pagbisita sa iba't ibang simbahan sa Norte, Papadudut. Troy! Tapos na ba yung misa? Oo, tapos na. Kanina pa kita inaantay dito sa tapat ng simbahan eh. Di naman kita makontak. Sorry, late ko na nabasa. Naka-do not disturb phone ko eh. Hindi ka man lang pumasok sa simbahan. Kaya nga tayo nagbisita iglesia, para magsimba, hindi para mamasyal. Alam mo namang hindi mo ako mapapapasok sa simbahan. Baka mamaya masunog pa ako dyan. Sumama ako sa'yo para may kasama kang bumiyahe. Kasi sabi mo busy yung mga kapatid mo. Hindi naman ibig sabihin no na makikisimba na rin ako sa'yo. Yung pasyal lang talaga ang habol ko. Teka, saan ka ba galing? Nag-ikot-ikot lang ako. Naganap ako ng coffee shop as usual, tapos may nakita akong maliit na tattoo shop. Dami ko nakitang bagong designs, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagpalagay ako ng tattoo. Tattoo na naman? Ano bang plano mo sa katawan mo? Ginawa mo namang canvas yung katawan mo. Magiging walking doodle art ka na talaga niyan. O bakit? Astig naman tignan na. Tsaka maliit lang naman yung pinalagay ko. Ito, sa likod ng tenga ko. 3 butterfly. Maganda ba? Ano namang significance niya sa buhay mo? Wala. Trip ko lang. Kailangan ba laging may significance yung tato? Di pwedeng bet ko lang kaya ako pinatato? Pwede rin naman pero lifetime na yan eh. Di na mabubura kaya mahirap magpatato ka ng kung ano-ano. Dapat yung may meaning. Something na worth it para sirain yung balat mo. Grabe naman yung sirain yung balat. Ba't ang hilig yung i-down yung mga tato? FYI, yung mga ninuno natin, tad-tad din ang tattoo yung katawan nila noon. Oo nga, pero yung tattoo naman nila may kinalaman sa kultura. Basta. My body, my rules. Actually, hindi sa'yo yung katawan mo. Ha? Kanino naman? Huwag mo sabihing sa Diyos na naman. Oo, totoo naman. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit,
who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Yan ang sabi sa Biblia. Hindi mo pag-aari ang katawan mo, kaya hindi mo hawak ang desisyon dyan. Ang eme mo naman. Gagawin ko kahit anong gusto kong gawin sa katawan ko. Wala na magagawa yung leader nyo dyan. Meron. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. Ay, tigil-tigilan mo ako sa mga ganyan. Sumasakit ulo ko sa'yo. Alam mo, Troy, nagiging nagger ka na. Katulad ka na ng nanay ko. Kaya nga nila ako pinalayas kasi hindi ko sila sinusunod eh. Ika-4 na utos. Igalang mong yung ama't ina. Ewan ko sa'yo. Oo, ako na yung demonyo. Ako na yung masusunog sa impyerno. Ikaw na yung santo. Ang cute mo talaga kapag naiinis. Ang ganda-ganda ng mood ko eh. Ganyan ka ba talaga pagkatapos mo magsimba? Ang unang ginagawa mo manira ng araw ng iba. Sorry na. Oo na. Hindi na kita papangaralan tulad ng nanay mo. Baka mamaya, layasan mo rin ako. Kaya wag mong ubusin pasensya ko. Pero in fairness, maganda naman. Bagay sa iyo yung tattoo mo. Ako na magbibigay ng significance sa tattoo mo. Sige, ano? Freedom, saka beauty. Ay, pasok nga. Pero 3 to eh. Ano pa yung isa? Ano pa ba pwede? Freedom, beauty, and resilience. Resilience? Bakit naman resilience? Kasi, katulad ng mga butterfly, mabilis silang maka-adapt sa paligid nila despite the challenges. Marami silang struggles na pinagdaanan bago naging maganda. Yun na lang din isasagot ko kapag may nagtanong sa akin kung bakit may butterfly tattoo ako sa tenga. Tara na, may 6 na simbahan pa tayong pupuntahan. O sige, ako naman magdadrive ngayon. Papadudot, alam kong nasabi ni Troy ang mga bagay na yon sa akin dahil ako kasi yung tipo ng tao na naniniwala sa kasabihang YOLO o you only live once. Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong ito, kaya naman lahat ng mga bagay na gusto kong gawin ay ginagawa ko talaga. Katulad na lamang sa katawan ko. Tatad ako ng tattoo at piercing sa katawan. Puno ng tribal tattoos ang kaliwang braso ko, pati na rin ang mga binti ko. Meron din akong tattoo sa leeg, likod at bandang dibdib. Maliban naman sa magkabilang tenga. Meron din akong piercing sa pusod, ilong at dila. May ilan din akong ipinapa-enhance sa mukha. Nagpatangos ako ng ilong at nagpabawas ng pisngi. Pagdating naman sa relasyon ay never ako nagkaroon ng serious relationship. Ang nasa isip ko kasi noon ay masyado pa akong bata para sa commitment. Gusto ko pang enjoyin ang buhay ko. Kaya kapag nagkakaroon ako ng lalaki sa buhay ko ay karaniwang hookups at flings lamang ang mga ito. Naranasan ko na rin noong magkaroon ng girlfriend dahil trip ko lang. Tuwing weekends naman ay lagi akong nagbabar hopping kasama ang mga katrabaho at kaibigan ko. Marami kaming favorite spot sa Makati kung saan ay suki na kami papadudot. Ganon na nga ang naging buhay ko. Simula nung namuhay akong mag-isa papadudot. Pero kahit na ganoon, ayaw man minsan ni Troy sa lifestyle ko dahil katulad nga ng sinabi niya ay masyado na akong liberated. Nanatili pa rin siyang kaibigan ko dahil na rin siguro sa history namin. Minsan na rin kasi ako niligawan ni Troy pero dahil hindi ko pa sineseryoso ang pakikipagrelasyon noon ay friendzone ko siya dahil ayoko siyang masaktan. Papadudod sa buhay kong yon na puro pasarap ay biglang nagbago. Pagdating ng taong 2022. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tipikal na araw lang dapat yon para sa akin. Sabado kaya nasa labas ako at nagiinom kasama ang mga kaibigan ko. Kababalik lang noon ng tinatawag na new normal. Pagkatapos lumuwag ang restriction sa Manila,
gawa nga ng pandemic. Ang dapat na chill inuman lang namin ay nauwi sa matinding walwalan dahil isa sa mga kaibigan namin ang malapit ng ikasal. Inabot kami noon ng hanggang 3:00 ng madaling araw. Nung pauwi na kami ay pinagbawalan na ako ng mga kaibigan kong mag-drive na mag-isa dahil nakakainom na ako. Pero nagpumilit akong umuwi dahil nakapagpahinga naman ako ng 1 oras noon. Kumain pa kasi kami sa labas ng breakfast at nakahigop din ako ng mainit na sabaw kaya medyo nawala na ang tama ko ng mga oras na yon. Habang nagdadrive pa uwi ay hindi ko namalayan ang isang lalaki na bigla na lamang tumawid sa kalsada. Mabilis ang patakbo ko noon dahil madaling araw na at wala akong masyadong kasabayang sasakyan. Iniwasan ko ang lalaki pero hindi ko na nakontrol ang manibela. Dumiretso ako sa pader ng isang building. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang sumunod na naalala ko na lamang ay ang biglang pagbukas ng airbag ng sasakyan ko matapos akong mabangga sa pader. Hindi ko alam kung umiikot ba ang mundo ko noon dahil nakainom ako o dahil napalakas ang tama ng airbag sa mukha ko. Basta ang rinig ko na lamang noong mga time na yon ay ang hiyawan ng mga taong rumesponde sa akin. Gising ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko noon. Ramdam ko pa kung paano ako nilabas mula sa kotse ko at sinakay sa stretcher. Ang sumunod na alaala ko na ay noong nasa ospital na ako, Papa Dudut. Troy? Zara, salamat sa Diyos, gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Hindi ko alam. Basta masakit ang buong katawan ko ngayon. Naaalala mo pa ba kung ano yung nangyari? Oo. May iniwasan akong lalaki tapos hindi ko na nakontrol yung sasakyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magdadrive ng nakainom eh. Hindi naman ako lasing nung nag-drive ako eh. Kahit na, nakainom ka pa rin. Pinagalitan ko nga yung mga kasama mo kagabi. Dapat hindi ka nila hinayaang mag-drive. Wala silang kasalanan. Pinigilan din naman nila ako. Ako lang talaga yung nagpumilit. Ang tigas din naman kasi minsan ng ulo mo eh. Nay, ikaw ba yan? Nagiging nagger ka na naman katulad ni nanay. Papagalitan talaga kita. Lalo na't buhay mo yung nalagay sa panganib. Kahit ano pang sabihin mo, papangaralan talaga kita dahil sa nangyari. Ano bang sabi ng doktor? Buo pa rin ba tong katawan ko? Wala naman ba akong injury? Wala kang injury. Walang butong nabali. Wala kang natamong sugat. Puro galos at pasalang. Milagro nga yung nangyari. Kasi kung makikita mo lang kung ano itsura ng sasakyan mo ngayon, parang niyuping lata. Totoo yata talaga yung horoscope ko na suswertehin ako ngayong taon. Ayaw mo maniwala sa Diyos tapos sa horoscope naniniwala ka. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Saktong nabasa ko lang yun sa feed ko ng bagong taon. Ay naku Zara, ewan ko sa'yo. Grabe ka, pinag-alala mo ako. Sorry, hindi ko naman ginusto yung nangyari. Alam ko pero pwede naman sana kasing maiwasan eh. Opo, hindi na po yun mauulit. Kung sana kasi sumama ka sa mga gala namin para may kasama akong umuwi. Hindi ako umiinom, matubong gamitin yan para gawin akong lasenggo. Ikaw talaga, napaka-bad influence mo. Joke lang. Pero masaya ako na makitang okay ka na. Sure ka na wala ka na talagang ibang nararamdaman dyan. Okay na ako. Para lang akong binugbog yun yung nararamdaman ko ngayon. Mamaya magra-rounds ulit yung doktor. Mas mabuting ikaw na mismo yung makausap niya. Hindi pa ba ako pwedeng ma-discharge? Hindi pa. May ilang test pa raw silang kailangan gawin sa'yo. Para masiguro nilang wala kang internal bleeding o kung ano man. Kailan nila gagawin yun? Ngayong araw lang din yata. Bakit? Nagmamadali ka? May lakad ka ba? Nadisgrasya ka na nga't lahat eh. Magpahinga ka na lang muna. Ayoko lang kasi magstay dito ng matagal. Hospital ang pinaka-ayokong lugar talaga. Wala kang choice.
Kailangan mo muna magstay dito hanggat wala pang clearance mula sa doktor mo. Eh anong gagawin ko rito? Ay, yung phone ko pala. Nandito sa bag mo. Walang silbi phone dito, mahirap ang signal. Ay, nakasurvive nga ako sa aksidente pero mukhang mamamatay naman ako sa pagkaburyo rito. Ano, tutungangan na lang ako? Teka, may dala ako rito sa bag eh. Maliit na Bible lang. Eto, basahin mo kapag na-bored ka. Pass. Hindi ako mahilig magbasa ng fictional stories. More on self-help books ako eh. Marami kang matututunan sa librong to. Hindi ka man naniniwala pero try mo lang. Baka may matutunan ka pa tungkol sa sarili mo kapag nagbasa ka ng Biblia. Hindi na, itago mo na lang yan. Pasuyo na lang ako ng isang libro ha kapag umuwi ka para may basahin ako. Pero hindi naman siguro ako magtatagal rito, no? Ilang mga test na lang din naman yung kulang. Sana. Magdasal na lang tayo na sana wala kang mga internal problem kasi mas mahirap yun. Feeling ko naman walang ganon. More on sakit sa labas ng katawan tong nararamdaman ko eh. Wala naman ako nafe-feel sa loob. Sana nga. Pero antayin na lang din natin yung mga test mo para makasigurado tayo. Katulad nga ng nauna ko nang sinabi ay marami ang hindi naniniwala sa milagro, Papa Dudut. At isa na ako doon. Milagro ang tingin ng lahat sa nangyari sa akin noon dahil wala akong tinamong injury sa aksidente kahit na sobrang lala ng sinapit ng sasakyan ko matapos itong bumangga sa pader. Hindi nga raw makapaniwala ang mga pulis dahil kung titignan ang estado ng kotse ko ay aakalain ng lahat na hindi na makakasurvive ang driver nito. Pero himala nga raw na wala akong tinamong anumang sugat o bale sa buto. Kung para sa kanila, himala ang mga nangyari, para sa akin ay coincidence lamang ito. Ibig sabihin ay gumana ang safety features ng sasakyang ginagamit ko. Pero kahit ganos nang ang nakuha ko mula sa nangyaring aksidente ay nanatili muna ako sa ospital para sumailalim sa ilang mga test at scans para masiguradong wala akong internal bleeding o anumang fracture sa loob ng katawan ko. Sa kabutihang palad ay wala naman akong internal injury, Papa Dudut. Pero ang bad news, marami silang nakitang hindi maganda sa mga scans na walang kinalaman sa aksidente katulad na lamang ng kidney stones. Matapos ang ilang pang follow-up test at biopsies ay na-diagnose po ako na merong breast cancer. Sa pangalawang pagkakataon ay sinabihan ako na isang milagro ang nangyari. Para daw itong blessing in disguise dahil kung hindi ako na aksidente ay hindi ko pa malalaman na meron na pala akong sakit. Lalo na't ang tumor na nakita nila sa akin ay nakatago raw sa chest wall ko na hindi basta-basta na de-detect ng mammogram. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa mga nalaman kong balita pero tama ang sinabi nila na maaga kong nalaman ang sakit ko kesa malaman ko ito kung kailan malala na pala ang sakit kong cancer sa katawan. Papa Dudut, milagro para sa kanila na naaksidente akong walang natamong injury. Pero nadisgrasya ako para lamang ma-diagnose na meron na pala akong breast cancer. Yon para sa akin ang milagro. Kung sino man ang may pakana nito ay tadhana, Diyos o sadyang coincidence lang ang lahat. Ang mahalaga ay maaga kong nalaman ang karamdaman kong ito, Papa Dudut. Ready ka na? Napak mo na ba lahat ng mga gamit mo? Oo, nakaayos na lahat. Tara na. Daan na lang tayo sa billing para cleared na tayo. Oh, akala ko ba ayaw mo magstay dito sa ospital? Ba't di ka pa tumatayo dyan? Sandali lang. Dito muna tayo saglit. Bakit? Okay ka lang ba? Uy, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong meron? Uy, Sarah! Wala to. Anong wala to? Ngayon na kita nakitang umiyak ng walang dahilan. Hindi ka naman umiiyak eh. Bakit nga? Ba't ka umiiyak? Wala, tara na. Hindi. Wala nga alis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit bigla-bigla ka nalang umiiyak dyan.
Pinag-aalala mo na naman ako eh. May nalaman kasi ako masamang balita sa doktor ko kanina. Ano yun? Akala ko ba okay na lahat? Pinapauwi na nga tayo, di ba? Cancer ako, Troy. May nakita silang tumor dito sa tip-tip ko. Ha? Imposible. Wala naman kayong history ng cancer ah. Wala nga, pero hindi naman ganun yun eh. Kahit sino pwede magka-cancer tulad ko. Cleared ako sa nangyaring aksidente. Wala akong injury pero may iba pa pala akong problema. Kaya pala may follow-up test silang gustong gawin sa'yo. Gaano raw kalala? Anong stage? Stage 2. Pero malalabanan pa naman daw, di ba? Kakayanin pa ng treatment? Oh, yun ang sabi sa akin. Kailangan ko na raw sumailalim sa treatment as soon as possible. Ay, kaya mo to. Kakayanin natin tong labanan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Troy, naniniwala ka ba sa milagro? Oo naman. Nakasaad yan sa Biblia. Marami ng milagrong nagawa ang Diyos. Marami siyang taong napagaling. Mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Simula nung naaksidente ako, ilang beses na akong nasabihan na milagro tong nangyari sa akin. Pero saan banda? Milagro na nabuhay ka mula sa aksidente. Milagro na wala kang natamusugat na maaari mo ikamatay o ikabaldado. Milagro na nakita ng mga doktor yung sakit mo sa hindi naasahang pagkakataon. Yung mga yun ba, hindi pa ba sasapat sa'yo na milagro yun? Aaminin ko yung mga nangyari sa akin. Naging eye-opener yon para sa akin. Pero kung yung mga nangyaring yun ay kagagawan ba ng Diyos o hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang, may sakit ako ngayon at hindi ko alam kung malalampasan ko ba to o hindi. Malalampasan mo to. Alam kong kaya mo tong labanan. Magtiwala ka lang. Saan? Sa Diyos? Ipagkakatiwala ko sa Kanya tong buhay ko? Magtiwala ka sa sarili mo, sa mga doktor na tutulong sa'yo malunasan tong sakit na to. At kung kaya, magtiwala ka rin sana sa Diyos. Kahit na hindi ka naniniwala sa Kanya, subukan mo lang. Ewan ko. Bahala na. Alam na ba to ng pamilya mo? Ng nanay mo? Hindi pa. May plano ka bang sabihin sa kanila ang totoo? Ipapaalam ko rin naman sa kanila yung sakit ko. Ayoko rin namang tsaka na lang nila malaman ng totoo kapag patay na ako. Mas maganda na masabihan ko sila. Baka sakaling may chance pa kami magkabati. Sure ako, hindi ka matitiis ng mga magulang mo. Lalo na ngayong may pinagdadaanan ka. Tara na, umuwi na tayo. Gusto ko nang mapag-isa. Sige, amin na yung bag mo. Ako na magbubuhat. Salamat. Papadudot agad-agad akong sumailalim sa treatment. Mahirap ang mga sumunod na buwan para sa akin dahil hindi pala simple ang sumailalim sa mga ganong klase ng treatment. Hihigupin ito hindi lang ang lakas mo, kundi pati na rin ang mental na kapasidad ng isang tao. May punto nga noon na parang gusto ko na lamang mag-give up dahil parang hindi nakakayanin ng katawan ko ang pinagdadaanan kong treatment noon. Napakalakas kasi ng naging side effect ng chemotherapy sa akin sa puntong nakita mismo ng mga mata ko ang pagbabago sa katawan ko. Mabilis po akong nangayayat at nawala ng gana sa buhay. Nang mga panahong yon, unti-unti ring napalapit sa akin ang pamilya ko na itinakwil ako dahil sa pagrebelde ko. Tunay ngang mas matimbang pa rin ang dugo kahit na anong mangyari dahil sa kabila ng mga masasamang salita na binitawan ko sa mga magulang ko noon ay nasa tabi nila ako noong nilalabanan ko ang sakit ko. Hindi rin ako iniwan ni Troy. Siyang nag-alaga sa akin noong nagpapakimo ako. Ang mga araw na yon ang isa sa mga pinagdaanan ko na gusto ko nang ibaon sa limot dahil ng mga panahong yon, kada kimo ay para akong mamamatay na. Masakit ang buong katawan ko. Hirap akong huminga, nangihina ako at wala akong ganang kumain kahit na nagugutom na ako. Isang araw bago pumasok sa trabaho si Troy ay dumaan siya sa bahay. Ipinagluto niya ako ng breakfast. Katatapos lang noong magpakimo kaya bedridden pa ako ng ilang araw. Kasabay ng pagkaing inihatid niya ay binigyan niya ako ng isang makapal na libro. Biblia yon na pwede ko raw basahin habang nagpapalakas.
At dahil bored ako noong araw na yon ay binuksan ko ang Biblia na ibinigay ni Troy. Nabaling ang tingin ko sa isang Bible verse na siyang bumago sa buhay ko at paniniwala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. But if I do them, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me, and I in Him. John 10 verse 38. Yan ang kauna-unahang Bible verse na nabasa ko sa Bibliyang ipinahiram sa akin ni Troy noon. Saktong-sakto yon sa pinagdadaanan ko noon para sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Simula noon tuwing natatapos ang session ko ng chemo ay Bible ang binabasa ko habang nagpapalakas ako. Hindi man naniniwala ay yun na ang naging sandalan ko tuwing gusto ko nang bumigay. Surprisingly ay maraming bagay ako nabasa sa Bible na nakaka-relate ako at sa maniwala man kayo o sa hindi, gumaan po ang pakiramdam ko tuwing nagkakaroon ako ng kalinawan ng pag-iisip. And for the first time tuwing sobrang nangihina ang katawan ko at totally drained na ang pag-iisip ko dahil mag-isa lamang ako noon sa bahay kapag busy si Troy at mga kamag-anak ko sa trabaho ay sinusubukan kong magdasal. Hindi ako marunong magdasal, Papa Dudut. Hindi ko alam kung may tamang form ba ang pagdarasal. Kung nakaupo ba, nakaluhod ba, magkataklob ang mga kamay, nakayuko o nakatingala. Basta ang ginawa ko na lamang ay kinausap ko si Lord. Sinabi ko po sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Sinabi ko rin sa kanya mga bagay na gusto ko pang makamit at maranasan. Tuwing ginagawa ko yon ay gumagaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. May isang beses nga noon na sobrang sakit na ng nararamdaman ko pagkatapos ng chemo at ang tanging nasasambit ko na lamang ay ang paghingi ng tulong sa Diyos. Na sana'y malampasan ko na ang pinagdadaanan ko. Sa mga panahong yon, isang bagay ang na-realize ko. Napakalaking tulong din pala ng tiwala at pananampalataya lalo na sa mga panahong wala kang ibang makakapitan. Ang realization na ito ang ibinahagi ko kay Troy noong minsang mag-overnight siya sa bahay para bantayan ako, Papa Dudut. Ito na yung pino-order mong biryani. Ikaw na lang kumain yan? Hindi na pala ako gutom? Ano? Ang konti lang na kinain mo kaninang lunch tapos hindi ka kakain ngayon? Hindi pwede. Kailangan mo kumain para lumakas ka. Nabasa ko sa internet, habang kinikimo raw, hindi dapat ipakain sa pasyente yung mga paborito nalang pagkain. Huh? Bakit naman? Kasi once na gumaling kami, hindi na namin makakain ulit yung mga paborito namin. Kasi ipapaalala lang nun yung mga paghihirap na pinagdaanan namin habang nagpapakimo. Kung alam mo lang yung hirap na pinagdadaanan ko. Gusto kong kumain. Ang dami kong cravings pero kapag isusubo ko na yung pagkain, naduduwal ako. Sinusuka ng bituka ko yung pagkain. Ayoko naman yung favorite food ko maging most hated food ko na. Okay. Gets ko na. So, anong gusto mong kainin ngayon? Yung ayaw mo? Gusto mong pakainin kita ng ampalaya? E di mas lalong hindi ka kakain yan. O sige, tabi mo na lang yan. Susubukan kong kumain mamaya. Ngayon na. Sakto, mainit pa to. Hindi nga pwede ngayon. Hindi yan tatanggapin ng katawan ko. Sige mamaya. Basta promise mo kakain ka ha. Malapit na yung operasyon mo. Kailangan mo magpalakas ng katawan. Oo na. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba na malapit na yung operasyon mo? Siyempre oo. Ikaw ba naman yung tanggalan ng dibdib? Tsaka first time ko rin magpa-opera. Natatakot ako kasi mababawasan ako ng parte ng katawan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na hindi na ako kompleto. Ang isipin mo na lang, para to sa ikabubuti mo. Mababawasan ka man ng parte ng katawan,
At least, malalabanan mo naman ang sakit mo. Hindi ba mas maganda yon? Oo, yun naman talaga dahilan kung bakit ako magpapa-opera eh. Pero hindi ko alam, natatakot pa rin ako eh. Alam mo kung ano magpapawala sa takot mo? Ano? Kumapit ka sa Diyos. Sa mga ganitong oras, wala kang ibang makakapitan kundi siya lang. Susubukan ko. Talaga? Hindi yan yung sagot na inaasahan ko mula sa iyo ah. Akala ko magiging sarcastic ka na naman. Sa estado kong to, wala na akong karapatang maging sarcastic pa. Lahat ng tulong na kailangan ko hindi ko na talaga tatanggihan kasi hindi ko na talaga kaya. Magpakatatag ka lang. Kaya nga nagpapasalamat ako na nandyan ka eh. Thank you kasi hindi mo ko iniwan at my worst. Sobrang lugmok na ako ngayon pero nandyan ka pa rin. Inaalagaan ako, binabantayan. Thank you. Wala yun. Siyempre kaibigan kita. Alangan naman pabayaan kita kung kailan mas kailangan mo na makakasama. Hindi ako ganung tao no. Salamat din pala dun sa Bible na iniwan mo sa bedside table ko. Ang laking tulong nun sa akin tuwing mag-isa lang ako rito sa bahay. Nagbabasa ka na ng Bible? Wow! Naisip ko lang basahin kasi tama yung sinabi mo. Kapag mag-isa na lang ako at wala akong ibang matakbuhan, yung Bible na yun na naging sandigan ko nung sobrang hirap na ako. Ang totoo niyan, hindi ako nag-iwan ng Bible na yon. Ha? Eh sino? Yung nanay mo. Tulog ka noon nung dumalaw sila rito sa bahay mo. Nag-iwan lang sila ng pagkain saka yun nga. Iniwan nila yung Bible sa kwarto mo. Siya pala nag-iwan nun. Nakala ko ikaw. Alam mo, masaya ako na nagkaayos na kayo ng pamilya mo. Another miracle, di ba? Akala ko, habang buhay na kayong magkagalit ang nanay mo pero tignan mo. God moves in a mysterious way talaga. Ganun pala yun, no? Akala ko, napakahirap paniwala sa isang bagay na hindi pa naman napapatunayan pero heto ako ngayon, naniniwala na. Hindi dahil may sakit ako ngayon kundi dahil sinubukan kong maniwala. Para siyang hangin, hindi ko nakikita pero nararamdaman ko na siya ngayon. Gusto mo bang mag-invite ako ng pastor para ipag-pray ka bago yung operasyon mo? Para kahit papano, mabawasan yung takot na nararamdaman mo. Sige, pwede naman. Wala namang mawawala eh. Sige, may kakilala akong pastor na pwedeng kontakin. Salamat. Dumating ang araw bago ang operasyon ko. Sabay na dumating sina Troy kasama ang pastor na kakilala nito para ipag-pray over ako. Akala ko ay dadasalan lamang ako ng pastor na yon para magkaroon ako ng successful surgery pero sa halip na magdasal agad ay nakipagkwentuhan muna siya sa akin. Kinilala niya ako at ipinakilala niya rin sa akin ang sarili niya. Parang small talk lamang ang nangyari na nauwi sa malalim na usapan. Maya-maya ay hindi ko napansin na nagsimula na palang mag-preach si pastor. Ang nagustuhan ko sa kanya ay parang nagkukwento lamang siya. Hindi siya nangangaral. Ang ginawa lamang niya ay magbahagi ng mga kwento kung saan ay naire-relate nito ang mga salita ng Diyos. Napag-usapan namin ang tungkol sa acceptance of the higher power, pati na rin po ang tungkol sa tulong na nagagawa ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Noong nagsimulang magdasal si pastor ay unti-unting bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang presensya ni Lord na parang umahaplos sa buo kong katawan ng araw na yon. Kinaumagahan ay sumailalim ako ng surgery at naging successful naman po ito, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay pinagpatuloy ko ang treatment habang nagpapagaling ay sinamahan ako ni Troy na magpunta sa church ni Pastor kada linggo. Doon ay palagi kong ipinagpapasalamat na nalagpasan ko ang sakit ko at patuloy ang pagpapagaling ko. Medyo napahaba ang sermon ni pastor kanina. Oo nga pero ang ganda ng mga sinabi niya. Sobrang nakarelate ako. Prayer of faith. Dati hindi ko ginagawa pero simula nung natuto akong magdasal, para bang ang gaan-gaan lagi ng feeling ko.
Kontento na ako sa bawat araw ko kasi feeling ko blessed na ako by His presence. Kaya nga ako, chill lang lagi. Kasi alam kong araw-araw tayong ginagabayan ng Diyos. Hindi lang tayo na marunong kumilala sa Kanya, kundi sa lahat ng tao dito sa mundo. Naniniwala man sa Kanya o hindi. Kung mamimit ko lang siguro yung old Zara na hindi naniniwala sa Diyos, ako mismo ang magpapatotoo sa Kanya kung gaano kahalaga ang pananampalataya, lalo na sa mga oras ng paghihirap. Hindi ko makakalimutan yung parting yun ng buhay ko. Sobrang lala ng mga araw na yun na gusto ko mang kalimutan kasi napakasalimuot, pero hindi ko gagawin yun dahil yun yung mga time kung kailan ko nakilala si Lord. May mga araw no na hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag wala ka na matakbuhan, bumikit ka lang at magdasal. Kaya lang minsan, tsaka lang tayo nakakaalala kapag wala na tayong choice. Kapag wala nang makakatulong sa problema natin. Tsaka lang natin naaalala si Lord kapag sobrang bigat na nang nararamdaman natin. Totoo yan. Minsan nakakalimutan natin yung pananampalataya natin kapag hindi pa natin nararamdaman na may mabigat tayong pasanin. Kapag bagaan ang buhay, may mga taong nakakalimot magdasal. Tapos, saka na lang natin siya matatandaan kapag may dumating na matinding pagsubok sa buhay natin. Buti hindi siya nagtatampo, no? Na tsaka lang siya nilalapitan kapag no choice na talaga. Ang totoo niyan, hindi nagtatampo si Lord na tulad nating mga tao. Instead, may malasakit siya sa ating lahat. Ang gusto lang niya para sa atin, magkaroon ng payapa at ligtas na buhay. Kahit na nagkakamali tayo or nakakagawa ng kasalanan? Paano naman yung mga tulad ko noon na hindi naniniwala sa Diyos? Hindi pa rin siya nagtatampo. Pero gumagawa siya ng aksyon. Nagre-respond siya sa mga maling aksyon at choices ng mga tao. Nagbibigay siya ng consequences para iparealize sa atin na, uy, medyo nakakalimot na tong isang to ah. Minsan, may mga ginagawa siya para ipaalala sa atin na nandyan lang siya. Tulad nung nangyari sa aking aksidente? Oo, katulad nga nun. Kaya sana, wag nang tumigil yung pananampalataya mo sa Diyos. Sana tuloy-tuloy na to. Makakaasa ka na hindi na magbabago faith ko sa Kanya. Tinulungan niya ako kaya ang tangi may babalik ko na lang sa Kanya ay yung paniniwala, pananampalataya at papuri sa ngalan niya. Ang weird, hindi ka ganito magsalita nun eh. Oo nga eh. Kung naririnig lang siguro ng past self ko, nakailang irap na yun sa akin. Pero totoo yung mga sinabi ko. Lalo na ngayong may natanggap ako magandang balita. Magandang balita? Ano yun? Nasa remission stage na ako! Talaga? Oo, sabi ng doktor. Undetectable na raw ang cancer cell sa katawan ko. Uy, congrats! Ibig sabihin ba nito, wala ka ng cancer? Hindi pa totally, pero NED na. No evidence of disease ang tawag nila sa nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong cancer. May mga natitira pang cancer cells sa katawan ko pero sobrang liit na lang na hindi na siya nadidetect. Congratulations pa rin na nasurvive mong cancer. To God be the glory talaga. Salamat! Salamat sa Diyos! Sige, dahil dyan, manlilibre ako ng lunch ngayon with Anli Coffee. Okay na ako sa lunch. Nagkape na ako kaninang umaga eh. Uy, totoo ba to? Ngayon ko lang nagpasakape ah. Binabawasan ko na rin yan. Too much of something is bad for your health nga, di ba? Tsaka papunta na tayo sa gluttony niyan eh kapag napasobra sa mga pagkain. Siyang tunay. Ano, tara na? O sige, let's go! Papadudot, marami na po ang mga nagbago simula nang nangyari yon sa akin. Masasabi kong healthy na ulit ako at hindi lang physically kundi spiritually. Natuto na akong alagaan ang sarili ko hindi dahil takot akong mangyari ulit ang nangyari noon, kundi dahil inirerespeto ko na ang katawan ko at buhay na pinahiram sa akin. Hindi na ako katulad ng dati na palainom at kung kani-kanino nakikipagrelasyon. Natutunan ko ng igalang at mahalin ang sarili ko. Ang aksidente na nangyari sa akin noong 2022 ang nagsilbing eye-opener ko sa katotohanan na hindi natin hawak ang buhay natin. Iyon ang naging patunay sa akin na may mga milagro ngang nangyayari sa mundong ito at hindi ito coincidence lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong masaya na ako sa buhay ko, mas masaya kesa noon dahil nakamit ko na ang contentment na matagal ko nang
inaasam. Nakatulong din ang pagkakaroon ko ng matatag na kasama sa buhay, walang iba kung hindi si Troy, na kung nooy best friend ko lamang siya, ngayon ay boyfriend ko na po siya. Sinagot ko siya matapos niya akong ligawan ulit. This time ay ready na ako for commitment at ready na akong mahalin ang taong matagal nang nagmamahal sa akin. Hindi man ako kasing relihiyoso ni Troy pero ngayon ay naniniwala na ako sa buong may kapal. Merong Diyos na gumagabay at nag-aalaga sa atin. Hindi man ito mapapatunayan ng mga siyentipiko pero mapapatunayan ito ng mga taong katulad ko na dumaan din sa mga milagro ng Diyos. Ito po ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zara. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Noriela. 30 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho bilang VA o Virtual Assistant. Nadiskubre ko ang programa ninyo nang minsan kong napanood sa social media ang isa sa mga trending video ni Papa Dudut. Simula noon ay na-curious na akong pakinggan ang programa ninyo at masasabi ko na nagustuhan ko talaga ito. At simula noon ay wala na akong pinalampas na episode maparadyo man o sa online. Pero katulad ng mga letter sender ninyo sa Barangay Love Stories ay sumulat din ako sa inyong istasyon upang ihingi ang payo sa sitwasyon na pinagdaraanan namin ng boyfriend at kinakasama kong si Gio. Kaunting background muna sa amin ha. Nagkakilala kami taong 2022 at nag-live-in pagkalipas ng 5 buwan naming magkarelasyon. Sa loob ng mga panahong yun hanggang nitong January 2025 ay masasabi kong masaya naman kami at kontento. Wala pa kaming anak na pareho naming ginusto kasi sinusulit pa namin ang buhay na kami pa lamang dalawa ang magkasama, Papa Dudut. Magkano nga ulit yung kuryente natin? Nasa 2,500 siya. 2,500 divided by 2 equals 1,250. Tama? Oo, tama. Tapos yung water bill natin, 700. Ibig sabihin, tag 350 tayo. Oo, gano'n na nga. Sige, teka. Kunin ko lang sa wallet ko yung pera. O ayan. 2,000 yan kaya dapat may sukli pa akong 400 pesos kasi 1,600 lahat. Kaso wala pa akong barya. Nako, paano yan? May paggagamitan ako dun sa sukli. Wala ka bang 600 lang? Ibibigay ko ba sa iyo yung 2,000 ko kung meron? Nagtatanong lang naman. Sinasagot lang din naman kita. Huwag mo sanang masamain. Hindi ko naman minamasama. Buti pa bibili na lang ako dyan sa convenience store sa malapit para mapalitan tong 1,000 mo. Ano naman bibilhin mo dun? Kahit ano lang. Hindi ba pwedeng magpapalit ka na lang tapos wag ka nang bumili? Pwede naman siguro pero nakakahiya yun eh. Bakit ka naman mahihiya? Tindahan naman sila. Ibig sabihin meron silang barya. Kung gusto kong magpapalit, dapat siguro sa bangko pero ewan ko lang kung pwede yun. Lalo 1,000 lang naman ang kailangan kong baryahan. Tapos isang sakay pa yung pinakamalapit na bangko rito sa atin. Kaya dyan na lang ako sa convenience store dyan sa baba para malapit. Mapapagastos ka lang. Ang mahal pa naman ng mga paninda dyan sa convenience store na yan. Di nga ako bumibili dyan ng mga pwede ko naman bilhin sa sari-sari store. Ikaw naman, kinumpara mo pa yung sari-sari store alam mo namang magkaiba sila. Basta. Hindi mo ako mapipilit na bumili dyan. Kasi ang mahal. Pareho lang naman ang tinda nila sa mga sari-sari store. Para sa akin, puro pasosyal lang mga bumibili dyan. Meron din kaya silang paninda na di mo mabibili sa mga sari-sari store. Katulad na lang yung mga inumin, tsaka pagkain na sarili nilang produkto. Alin? Yung mga fried chicken at burger nila? Mabibili mo na yun sa mga fast food chain sa mas mura at sulit na halaga. Oo nga, alam ko naman yun. Pero bakit mo ba kasi kinukumpara yung convenience store sa ibang tindahan? Ang gusto ko lang naman mapalitan tong 1,000 mong buo para masuklian na kita. Wala lang.
Naisip ko lang kasi di practical yung gusto mong mangyari. Bibili ka ng kung ano-ano tapos magbabayad ka ng mahal. Hindi naman ako bibili ng sobrang mahal at sobrang dami. Yung sapat lang para mabarihan ako. Basta. Hindi mo mababago ang isip ko tungkol sa pagbili dyan sa ganyang klase ng tindahan. Masyadong magastos. Bahala ka nga dyan. Basta ako bibili lang doon para makapagpapalit. Tsaka tipid na rin sa oras dahil yung mga sinasabi mong sari-sari store, fast food, tsaka bangko, malayo rito sa lugar natin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Total, kahit na anong salita ako, ikaw pa rin ang nasusunod. Ano ba kasing kinakagalit mo? Ibabalik ko naman ang buo yung sukli mong 400 pesos. Hindi ko naman gagastusin yun. Pera kung ipambibili ko na kung anumang magustuhan ko doon. Kahit na, aksayado pa rin sa pera. Ewan ko sa'yo. Minsan ilugar mo rin kasi yung pagiging practical mo. Tsaka kasalanan ko ba na wala kang barya dyan kaya kailangan ko pang mag-aksaya ng pera para lang mapalitan tong 1,000 mo? Saya nang niluwa ng ATM kanina nung nag-withdraw ko. Kaya wag akong sisihin mo. Oh, sige. Kasalanan na ng ATM. Grabe, makaalis na nga bago pa ako masiraan ng bait sa'yo. Papadudot, bago kami nag-live-in ni Gio ay nag-usap kami tungkol sa mga bayarin at pagkain namin. Doon ay nagkasundo kami na 50-50 kami sa lahat ng gastusin. By the way, virtual assistant din si Gio pero dati siyang nagtatrabaho sa isang private company bilang finance staff. Tapos ay naimpluwensyahan ko siyang pasukin ang trabaho ko na nagustuhan naman niya lalo na at mas malaki pa sa dati niyang sweldo ang kinikita niya sa ngayon. Pero kahit na lumaki ang kinikita ni Gio ay hindi pa rin nagbago ang pamumuhay niya. Kumbaga mas naging mahigpit siya sa pagbabudget ng pera at naging priority niya ang pag-iipon at pag-iinvest. At kung ano lang ang napag-usapang ambag namin pambayad ng bills at pagkain, ayun lang talagang ibinibigay niya. Walang labis, walang kulang, ika nga. Sigurista rin siya. Minsan ay gumagamit pa siya ng calculator sa cellphone niya para lamang makompute ng tama ang ambag at sukli niya. Hindi siya pwedeng lamangan, sa kabilang banda ay kabaliktaran naman niya ako. Hindi ako magastos pero meron akong pamilya na sinusuportahan at 2 kapatid na pinag-aaral sa kolehiyo. Kaya naman masasabi ko na kaunti lang ang ipon ko kumpara sa kinakasama ko, Papa Dudut. So, ayun nga, binili sa akin ng Jowa Bells ko tong bracelet na to. Silver to ha, tunay kaya hindi makati sa balat. Wow, ang ganda naman. Maganda talaga yan, saka may earrings din siyang binili sa akin. Set yan, may necklace rin kaso hindi ko na muna sinuot. Bakit? Sayang naman. Sa sunod ko na yun susuot, medyo nagmamadali na kasi ako kanina dahil late na ako sa usapan natin. Nakakahiya naman sa'yo kung masyado kitang paghintayin ng matagal, no? Sa bagay, kasi ikaw na talagang pagbabayarin ko nitong kinain natin pag sobrang late ka na ng dating. Ikaw naman, parang hindi naman tayo mag-BFF. May nag-text oh, basahin mo, baka importante. Sige, sandali. Sino yan, mama mo? Chismosa lang. Miss ko na rin si tita. Miss ka na rin niya, pero... hindi si mama nag-text kundi ang magaling kong boyfriend. Aba, may diin sa magaling na boyfriend. Kilala kita eh. Usually, nanggigigil ka kay Gio pag sinasabi mong ganyan. Hindi yung gigil na natutuwa ka, kundi yung gigil na naiinis na para bang gusto mong lamukusin ang mukha niya. Medyo. Ano bang sabi sa text? Pinapaalala niya yung bayad ko sa binili niyang sabon sa akin last time. Di ko pa kasi nabibigay sa kanya kailangan na raw niya. Ha? Magkano ba yun? 68 pesos lang naman. 68 pesos lang tapos parang hindi na siya makatulog dahil doon? Medyo. Kaya nga naiinis ako kasi kailangan pa akong i-text para lang doon. Nung nakaraan nagtalo kami. Kasi sinabihan niya akong magastos. Kasi gusto kong bumili sa convenience store para lang mabarayahan yung 1,000 niya. May sukli kasi siyang 400 pesos. Dahil saktong 2,000 papel yung binigay niyang paambag sa kuryente tsaka tubig namin. Atat na atat kunin yung sukli kasi may paggagamitan daw siya.
Nagkataon pa namang may period ako noon. Ay, sister, kahit na wala akong period, pero kung ako nasa posisyon mo, maiinis din talaga. Baka nga siya papaghanapin ko ng papalit para sakto yung maibayad niya. Ay nako, alam mo, may pagkaano rin yung boyfriend mo eh. Ano? Basta, hindi ko mapangalanan, pero pansin ko talaga na sobrang kuripot niya. Like, OMG, kagaya niyang 68 pesos na sabon. Akala mo hindi ka niya girlfriend kung umasta eh. Pwede namang hindi niya na yung singilin sa'yo. Ayoko rin namang nagpapabili sa kanya, kaya nag-i-insist pa rin ako na bayaran. Oo nga, pero isa ka ring ano eh. Ano na naman? Gaga. Bakit naman ako naging gaga? Gaga ka naman talaga kasi. May ganyan kang attitude na ayaw mong nagpapabili. Oo, alam kong kumikita ka ng sarili mong pera, pero mag-boyfriend-girlfriend naman kayo para palagi maghati sa lahat ng bayarin at bibilhin. Hindi ba pwede na yung isa nakakalamang kahit kaunti? Pwede naman kasi ako ganun sa kanya. Ayaw kasi niya na ginagastos ang sarili niya, kaya ako na lang gumagastos para sa kanya. Tapos pagdating sa'yo, grabe makakwenta. Human calculator lang ang peg. Hindi naman siguro sa ganun. Ganun yun, in denial ka lang. Tingnan mo nga jowa ko, panay bili sa akin ng kung ano-ano, tapos hindi pa ako kinukwentahan. Di katulad ng jowa mong masyado. Ay, buti pa wag na natin pag-usapan si Gio kasi baka masira lang mood ko. Buti pa nga baka di mapakalian sa utang mong 68 pesos sa kanya. Ay, pabayaan mo siya. Babayaran ko na lang pag-uwi, lalo wala namang laman yung e-wallet ko. Di naman siguro niya yung ikakamatay. Malay mo. Hoy! Eme lang, ikaw naman. Papa Dudut high school best friend kami ni Sandy at siya lang talaga ang kaibigan ko na masasabi kong nakakausap ko pa rin hanggang ngayon. Nasa isang lugar lang din naman kami at madalas pang magkumustahan sa chat. Marami naman kami sa circle of friends namin noong high school pero ilan sa mga kabarkada namin ay busy na sa sarili nilang buhay. Pero kapag may pagkakataon ay nagkikita naman kami to catch up. Tungkol naman doon sa sinabi ni Sandy na kuripot daw si Gio, sa totoo lang ay hindi yon ang unang beses na tinawag niyang ganon ang kinakasama ko. Nung una ko ngang narinig yon na lumabas sa bibig niya ay kulang na lamang ay magpanting ang mga tenga ko. Siyempre ayaw ko nang sinasabihan ng negatibo si Gio dahil boyfriend ko yung tao. Pero dahil kilala ko ring prangka si Sandy at naniniwala akong wala naman siyang masamang intensyon. Kaya niya nasabi yon, ay napag-isip-isip ko nga na baka in denial lang talaga ako. At meron ngang katangian si Gio na nakita ni Sandy na hindi ko pa nare-realize ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong nagkakilala kami ni Gio ay masasabi ko na siya talaga ang pinakasimpleng tao sa lahat ng pinakasimple sa buong mundo. Alam ko na medyo OA naman yon pero siya kasi yung tao na kung hindi pa talaga nasisira ang gamit niya ay hindi pa rin bibili ng bago. Nangihinayang daw kasi siya lalo at pwede naman niyang tiyagain at pakinabangan pa. Naalala ko nga noon na sobrang pudpod na talaga ng tsinelas niya. Yung bang tipong natutusok na ang mga paa nito sa bato kapag suot yon. Pero dahil hindi pa naman pigtas at butas ay ayaw niya talagang i-let go. May isa pang insidente na lumang-luma na ang wallet niya at butas-butas na rin yon. Pero dahil pamana raw sa kanya yon ang tatay niya ay ayaw niyang palitan. Kaya lang nang dahil sa wallet na yon ay nawala ang isa niyang mahalagang ID dahil nahulog na lang nang hindi niya namamalayan noong minsang kinuha niya ang nasabing wallet sa kanyang bulsa. Kaya nga para mapalitan na niya yon ay binilhan ko na lamang siya ng bagong wallet. Pero imbes na magpasalamat sa akin ay naggalit pa siya dahil gumastos pa raw ako ng pera. Dapat tinabi at inipon ko na lang daw ang pinambili noon, Papa Dudut.
ng boyfriend ni Sandy, no? Biruin mo, hindi lang bracelet ang binili sa kanya. May earrings pa tsaka necklace. Grabe, nakakatuwa naman. Anong nakakatuwa doon? Gastos lang yun. Anong gastos lang yung pinagsasabi mo dyan? Luho lang kasi yun. Nakwento mo mahilig siya sa ganun kahit na wala pa siyang boyfriend. Kaya para sa akin, nag-aksaya lang ng pera yung boyfriend niya nung bumili siya ng mga ganong bagay. Sobra naman yung gastos para naman kay Sandy yun. Baka nakakalimutan mong boyfriend niya yung tao. Tsaka, kahit na maraming alahas si Sandy, alam kong na-appreciate niya ng gusto yung regalo ng boyfriend niya. Kung inipon at ininvest na lang sana ng boyfriend niya yung pera na pinamili dun sa alahas, at least darating ang panahon na pwede pa yun lumaki. Gets ko naman yung point mo at gustong mangyari, pero ako ba nagigets mo? Sa tingin ko kasi hindi. Lahat na lang para sa'yo gastos. No wonder hindi mo kumabilhan ng kahit man lang bulaklak na plastic tuwing may okasyon kasi para sa'yo gastos lang yun. Bakit naman napunta sa atin ang usapan? Wala lang, naisip ko lang. Ayusin mo nga yung pag-iisip mo. Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo na walang kakwenta-kwentang bagay. Sinisi mo pa ako na di kita mabilhan ng bulaklak. Akala ko ba hindi ka mahilig dun kasi nabubulok lang din naman. Sabi mo pa nga hindi yun praktikal. Oo nga, pero nagbago ng isip ko. Gusto ko na ng bulaklak. Sa lagay, bawal na magbago ang isip. Hindi naman sa bawal, pero sana maisip mo na luho lang yun. Buti sana kung makakain mo yung mga bulaklak na yun pag nalanta. Hindi naman, di ba? Hindi kaya luho yun. Tsaka, ako naman pagbibigyan mo na girlfriend mo, no? Yung ibang tao bumibili ng bulaklak para ialay sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Pero ako, buhay na buhay pero hindi mo malang mabilan at mabigyan ng bulaklak. Kung gusto mo ng bulaklak, bakit di ikaw ang bumili para sa sarili mo? Siyempre, iba pa rin kapag sa'yo galing. Hindi nga praktikal yun. Buti pa pagkain na lang bibilin ko para sa'yo. At least nabusog ka pa dun. Ayoko ng pagkain, gusto ko bulaklak. Ay nako, kasalanan talaga yan ng kaibigan mong si Sandy Oh, bakit naman? Paano niya naging kasalanan? Kasi kasasama mo sa kanya at kakarinig ng mga kwento tungkol sa boyfriend niya maaksaya sa pera, naiisip mo na tama na dapat gastusan ng lalaki ang isang babae para sa mga luho at di praktikal na bagay. Kagaya niya na di ka naman mahilig sa bulaklak, tapos biglang gusto mo na magpabili ng bulaklak. Ewan ko sa'yo, gastos mo. Hindi naman ako nagpapabili sa'yo araw-araw Tsaka kahit di yung mamahaling bulaklak ang bilin mo, ayos na sa akin. Ganun kayo mga babae, di ba? Mahilig kayo magkumpara ng nararamdaman sa inyo ng isang tao nang nakabase sa halaga ng mga bagay na binibigay nila. Aminin mo na, ganun ka rin Grabe ka naman magsalita. Oh, bakit nagagalit ka? Paano hindi ako magagalit? Nakakabwisit ka na. Kung ano-anong sinasabi mo dyan na hindi naman totoo. Hinuhusgahan mo na ako agad, wala ka pa nga binibigay sa akin. Puro ka nalang gastos, puro ka nalang luho na akala mo ikakalugi mo kapag binilan mo ako ng kapirasong bulaklak. Tsaka, hindi lang naman bulaklak yun Maraming bagay pa na akala mo lalamangan kita pag hindi ko na ibalik sa'yo yung saktong sukli mo o bayad ko. Kainis ka. Tapos lakas pa ng loob mo ikumpara ang sarili mo sa boyfriend ni Sandy. Kung tutuusin, mas maayos pa nga yun kasi hindi niya kinukuriputan yung girlfriend niya. Papadudot nasaktan ang loob ko sa mga sinabi ni Gio sa kaibigan ko at kung paano siya tratuhin ng boyfriend niya. Para sa akin ay hindi niya naintindihan ang punto ko ng mga panahong yon. At pinagpipilitan pa rin niya na masyado lang silang maluho. Pero bago ang lahat ay gusto ko lang pong linawin sa mga kabarangay na hindi ko sinasabing masama ang mag-ipon ng pera at maging praktikal sa paggastos sa mga bagay-bagay. Siyempre sa ekonomiya nating ito ay mahalaga talaga na may savings tayo para meron din tayong madudukot sa panahon ng pangangailangan. Kaso, nang dahil sa pag-uusap namin yon ni Gio, ay narealize ko na tama nga si Sandy. Hindi lang basta matipid si Gio kundi kuripot talaga siya. Makwenta rin siyang tao at hindi pumapayag na lumalamang kahit sentimo ang inaambag niya sa mga bayarin namin. Tapos ay never pa niya akong binilhan ng regalo tuwing may okasyon. Basta binabati niya lamang ako at kontento na ako doon. Ang mali ko lang rito akala ko ay hindi na ako maghahangad na tratuhin niya ng mas maayos. Pero matapos kong makita na yung ibang babae nga ay nagagawang i-spoil
na mga partner nila. Pagdating sa mga material na bagay ay doon ako napatanong sa sarili ko kung deserve ko ba ang turing sa akin ng kinakasama ko. Buti na lamang at nandyan si Sandy na handang makinig sa mga hinaing ko sa buhay, Papa Dudut. Sobra naman sa masyadong makwenta. Kung ako ikaw, hindi ko matatagalan yung ugali ng Gio na yan. Nakakalurke. Kahit naman ganun si Gio ay mahal ko pa rin naman siya. Mahal mo nga. Pero ikaw ba, mahal ka niya? Ano ibig mo sabihin? Na hindi niya na ako mahal, ganun? Oo, kasi yung pagmamahal niya sa'yo may kondisyon. Kumbaga, mahal ka lang niya kasi nakakapag-ambag ka ng tama. Pero kapag kinulang na, nababawasan na rin yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi naman siguro sa ganun. Para sa akin, ganun na rin yun. Red flag yun, sister. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na kung mahal ka talaga ng isang lalaki, hindi ka niya nahahayaang gumastos at palagi ka niya i-spoil sa kahit na anong bagay na gusto mo. Pero kakaiba yata utak niyang boyfriend mo eh. Parang never pa kitang naringgan na binilhan ka niya ng kahit na ano. Oo, kasi wala naman talaga siyang binibigay sa akin eh. As in? Kahit na tuwing sasapit ang birthday mo? Oo, binabati niya lang ako tapos ayos na sa akin yun. Gaga ka ngang tunay. Bakit na naman? Kasi ayos lang sa'yo na ginaganyan ka. Buti sana kung hindi mo siya boyfriend na okay lang na batiin ka lang niya tuwing birthday mo. Kaso magjowa nga kayo. Ikaw nga grabe mag-effort pag birthday niya eh. Noon yun, nung hindi pa kami nag-away ng malala kasi masyado raw ako magastos tuwing birthday niya eh. Isang araw lang naman yun at lilipas din daw. Ay, ewan ko sa kanya. Masyado siyang eme. Hindi ko maintindihan takbo ng utak. Papaalala ko lang sa'yo ha na magkaiba ang matipid at praktikal sa kuripot at maramot. Tingin ko, hindi na lang kuripot yung boyfriend mo. Maramot din yan. Kaya nga nalulungkot ako kasi parang kasalanan ko rin naman. Tama ka nga siguro nag-aaga ako kasi nakontento ako sa trato niya sa akin noon. Akala ko kasi ayos lang dahil hindi naman ako naghahangad ng ibang bagay. Ano ka ba? Kasama sa pangangailangan natin bilang human being, yung mga material na bagay na binibigay sa atin para maramdaman natin na mahal at mahalaga tayo ng isang tao. Okay lang kahit hindi mamahalin basta meron, lalo na tuwing may espesyal na okasyon. Pero yung boyfriend mo, wala eh. Kung tutuusin, kaya ka naman niyang gastusan. Kaso hindi lang niya ginagawa kasi maramot siya. Maiintindihan ko pa sana kung hindi naman malaki kinikita niya at breadwinner pa siya ng pamilya nila. Pero yun ngang may maliit na sweldo saka breadwinner nakakapagbigay pa ng regalo sa mga jowa nila. Puro na lang siya ipon, puro siya invest. Jowain na lang kaya niya yun kesa sa'yo, no? Ewan ko ba, pero wala naman ako nakikitang masama sa pag-iipon at pag-iinvest. Pero parang tama ka na sana, yun na lang ginawa niya kaysa sa akin. Lagi naman akong tama. Ay, wow. Charot lang, pero laging may point mga sinasabi ko. Alam ko naman yun, kaya nga thankful ako kasi nandyan ka para makinig sa akin at payuhan ako. Pero hindi ko pa rin talaga mapigilang malungkot sa ugali ni Gio. Hindi mo na mababagong ugali niya kung siya mismo ayaw magbago. Kaya, imbis na maging malungkot ka dyan, bakit hindi ka na lang sumama sa team building ng department namin? Kulang pa kami ng isa, kaya join ka na. Team building nyo nga, 'di ba? Bakit mo ko pasasamahin? Eme-eme lang naman yun. Saka sila nga may kasamang jowa hindi naman namin ka-department. Hindi mo ba isasamang jowa mo? Hindi, kasi ikaw ang gusto kong kasama. Para naman kahit paano makapag-relax ka. Kawawa ka naman, parang pasan mong mundo. Wow, salamat sa awa mo ah. Papadudot sa loob ng ilang taon naming magkasintahan ni Gio ay mabibilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilang beses pa lamang kaming nag-out of town. Parang isa o dalawa pa lamang yata kasi para sa kanya ay gastos lamang daw yon. By the way, sa mga out of town naming yon ay ako ang gumagastos para sa aming dalawa. Mapilit ko lamang siya na lumabas kami. Nangihinayang kasi ako sa pagkakataon na makapag-relax naman kami lalo at puro trabaho na lamang ang inaatupag namin.
Sawang-sawa na rin kasi ako doon sa nirerentahan naming apartment dahil work from home na nga kami, tapos minsan lang makalabas ng bahay. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Sandy ay nag-decide akong sumama sa team building nila. Gusto ko rin naman na makalanghap ng sariwang hangin dahil pakiramdam ko ay masisiraan ako ng ulo, Papa Dudut. Pero bago dumating ang araw na yon ay nagpaalam ako kay Gio at nagulat ako nang pagalitan niya ako kasi napakagastos ko raw. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon sa akin at dahil nasaktan ako ng husto, ay mas lalo akong naging desidido na sumama kina Sandy, lalo na at nagtatampo at masamang-masama ang loob ko sa boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masama pa rin ang loob ko kay Gio hanggang sa makauwi na ako mula sa sinamahan kong team building. Pero aminin kong na-relax ako ng husto lalo at beach trip yon. Kaya lang ay bumalik ulit yung pagkainis ko kay Gio lalo na at lumipas na lamang ang 2 araw ay hindi pa rin niya ako kinikibo. Gusto niya yatang patunayan sa akin na walang mali sa mga sinabi niya noong pinagalitan niya ako bago matuloy ang alis namin ng kaibigan ko. Ewan. Hindi ko alam kung mataas lang talaga ang pride niya o sadyang bato na ang puso niya. Kaya nga, dinalasan ko ang pagsama at pakikipagkita kay Sandy para naman ma-divert sa ibang bagay ang atensyon ko. Doon ko nga na-realize na meron pa palang ibang buhay sa labas ng 4 na sulok ng nirerentahan naming apartment. Siyempre hindi naman ako naging pabaya sa finances ko. Pero tuwing sweldo ay pinaglalaanan ko ng pera at panahon ng pagkakaroon ng social life at iba pang mga gawain sa buhay. Saka hindi lang naman puro gala ang inaatupag namin ni Sandy, Papa Dudut. May pagkakataon na sinasamahan ko siyang umattend ng mga seminar tungkol sa flower arrangement, pottery at pagbibake ng cake na masasabi ko na na-enjoy ko ng husto. Malaking bagay sa akin na may ibang ginagawa dahil nagiging mabuti ang mental health ko. Kaya lang nung February lang ay nawalan ako ng client. Yun pa naman yung pinaka matagal na pagkakataon, tapos makalipas lang ang 1 linggo ay nawala ulit ang isa ko pang kliyente. Bagay na naging dahilan kung bakit ako nalungkot. Sinubukan ko namang maghanap ng panibagong kliyente pero malapit ng mag-March ay wala pa rin akong nahahanap, Papa Dudut. Nakakainis naman. Hanggang ngayon wala pa rin ako nakukuha ang kliyente. Paano na to? Tiyagain mo lang, makakakuha ka rin. Sinatsaga ko naman pero nakaka-frustrate pa rin eh. Tapos nagsabay-sabay pa yung mga gastusin. Maiba tayo. Ano yun? Speaking of mga gastusin, sa darating na mga bill natin sa March may mayaambag ka ba? Ha? Ang sabi ko, kung may mayaambag ka. Kasi alam mo naman na hati tayo sa mga bayarin natin sa bill, di ba? Pati na rin sa grocery na malapit na rin maubos. Oo nga, kaya lang baka hindi mo na ako makapagbigay. Bakit naman? Kasi said na ako. Wala pa akong trabaho ngayon tapos alam mo namang gumastos din ako ng malaki dun sa operasyon ng tatay ko. Kaya nga nasabi ko na nagsabay-sabay pa yung mga gastusin ko sa pagkawalan ko ng trabaho. Paano yan? Alangan ako lang sumagot ng parte mo sa ambagan natin. E di parang ang unfair naman nun sa akin. Anong unfair? Girlfriend mo naman ako. Magiging unfair lang yun kung magka-roommate lang tayo. O ngayon ginagamit mo pa yung relasyon natin. Hindi ko ginagamit ang relasyon natin pero wala ka na ba talagang konsiderasyon? Kasi kung meron mauuna mong maisip na tulungan muna ako, na alalayan muna ako lalo na ngayong gipit pa ako sa pera. Kaya ka lang naman gipit sa pera kasi masyado kang magastos. Anong sinabi mo? Ang sabi ko masyado kang magastos kaya ka gipit. Sabihin mong hindi, bago ka mawalan ng mga kliyente, panaisama ka dun sa kaibigan mong isa ring magastos. Puro kayo gala, puro kayo kain sa labas, puro kayo gastos. O ngayon, anong nangyari? Nga ka na lang dyan kasi wala ka na mahuhugot sa oras ng pangangailangan.
Tapos isasangkalan mo pa ako para sagutin ang mga bayarin at pagkain natin kasi said na said ka na dyan. Teka lang. Pwede bang pumreno ka muna kasi nakakasakit ka na eh. Sobra naman yata yung mga pinagsasabi mo kasi una sa lahat, alam ko bang mawawalan ako ng kliyente? Pangalawa, para sabihin ko sa'yo, may ipon ako. Pero nasaid lang naman dahil naoperahan ng tatay ko. Malaki rin kaya ginastos ko dun, baka akala mo katiting lang ha. Pangatlo, grabe ka naman sa pagsasabi na masyado kaming magastos si Sandy. Buti pa nga yung kaibigan kong yun, nililibre ko pag lumalabas kami. Pero ikaw na naturingan pa man ding boyfriend ko, hindi ako ginagastusan. Totoo ngang sinabi ni Sandy na hindi ka lang kuripot, maramot ka pa't mapanumbat. Para sabihin ko sa'yo, Ano? Sasabihin mo na naman na praktikal ka, na matipid ka lang talaga, na ayaw mo gumastos sa ibang bagay na hindi naman mahalaga? Kung yan lang ang sasabihin mo, pwede bang manahimik ka na lang kasi paulit-ulit ka na eh. Gets ko naman pinupunto mo, pero sana ilugar mo yung pagiging matipid at praktikal mo. Akala mo ba madali sa akin na mawalan ng trabaho tapos maririnig ko pa sa'yo na unfair ako kung hindi ako makakapagbigay ng ambag ko para lang sa mga bayarin at pagkain natin? Sobra ka na, Gio! Sobra ka na sa pagiging maramot mo! ako pa talaga maramot at walang konsiderasyon dito? Totoo naman eh! Ngayon nakikita ko ng tunay mong kulay. Huwag kang mag-alala kasi mangungutang muna ako kay Sandy para hindi naman unfair sa'yo. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Papadudod, nagbanting na ang pandinig ko sa mga sinabi sa akin ni Gio at nagpatong-patong na po ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako ng ganon lalo na at alam naman niyang may pinagdaraanan ako. At nagkataon pa talaga na sumabay ang pamilya ko noong nangangailangan sila ng perang pampaopera ni tatay matapos nitong maaksidente. Lahat yun ay nangyari bago ako nawala ng kliyente at hindi lang maliit na pera ang nilabas ko rito upang mapagamot ang tatay ko. Kaya nga grabe ang hinanakit ko kay Gio dahil hindi niya ako magawang suportahan ng mga panahong yon. O kahit intindihin man lang, ganon ba talaga kahirap yon? Naisip ko na baka dahil hindi kami kasal kaya wala akong karapatan na mag-demand sa kanya. Pero partner niya ako at parang hindi naman yata makatarungan na tratuhin niya ako ng ganon. Kaya nga hindi ko na rin po nakontrol ang emosyon ko at nakapagsalita na ako ng hindi maganda sa kanya bilang ganti sa mga masasakit na sinabi niya sa akin. Lahat ng yon ay kinuwento ko sa BFF kong si Sandy noong magkita kami, Papa Dudut. Grabe, nakaka-stress talaga yung jowa bells mo. Wala na sa hulog ang mga sinasabi. Oo nga eh. Imbis na suportahan ako, pinamukha pa sa akin na magastos daw ako kaya wala akong may ambag sa bills at pagkain namin. Sino ba kasi may sabi na 50-50 kayo dapat sa mga bayarin at pagkain? Siya! Pumayag na lang ako kasi may trabaho rin naman ako noon. Baliw pala siya eh. Parang hindi jowa trato niya sa'yo, parang roommate lang. Kasi kahit sinong matinong lalaki, hindi papayag na gumastos ng mas malaki sa pwede niyang i-provide ang girlfriend niya. Yung kakilala ko nga, pareho rin sila nagtatrabaho ng asawa niya. Pero ni sentimong butas, hindi siya naglalabas dahil sagot lahat ng mister niya. Naisip ko na baka dahil hindi pa kami mag-asawa kaya ganun lang niya ako tratuhin. Kasi, 'di ba, mag-asawa lang naman yung may karapatan sa pera at ari-arian ng bawat isa. Ay, hindi rin. Huwag mong bigyan ng katwiran ng pagiging maramot ng boyfriend mo. Saka ganyan na nga ugali niya ngayong di pa kayo kasal. What more na lang kung mag-asawa na kayo, di ba? Wala siyang provider's mindset. Ayaw niya lagi nang nalalamangan siya, kung tutuusin, utang na loob niya sa'yo kaya siya naging virtual assistant. Tinulungan mo siya, di ba? Oo, tsaka ako rin nagturo sa kanya ng mga basic na pwede niyang malaman at magamit sa trabaho namin. Yun naman pala eh. Kahit yun man lang, tanawin niyang malaking utang na loob. Kasi kung hindi dahil sa'yo, malamang pinagtsatsagaan pa rin niya yung sweldo niya sa dati niyang pinapasukan. Ayoko naman nung ganun.
Anong ganun? Yung isipin niya na may utang na loob siya sa akin kasi tinulungan ko siyang maging VA. Tsaka yun lang naman ang ginawa ko eh. The rest, siya nang nagtrabaho para makakuha siya ng kliyente at maging magaling sa ginagawa niya. Kahit na, hindi pa rin tama ang trato niya sa'yo. Kaya nga ang mahiwagang tanong, bakit ka ba kasi nagsistay sa taong kuripot at maramot, sister? Kasi kung ako ang tatanungin mo, dapat matagal ka nang nakipaghiwalay sa kanya. Wala kang future sa ganyang klase ng tao, sa true lang. Paano ko gagawin yun? Mahal ko nga siya. Mas mahalin mo ang sarili mo dahil hindi ka mabubuhay sa pagmamahal mo na yan para sa kanya. Ngayon pa nga lang na may pinagdaraanan ka, hindi ka man lang niya masuportahan o makonsidera. Wala na talaga. Ang baba ng emotional intelligence, nakakaloka. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin. Okay naman kasi si Gio hindi nang bubugbog. Hindi lang naman sa pambubugbog ang pang-aabuso. Kaya nga meron ding tinatawag na emotional abuse, verbal abuse at mental abuse. Hindi ka nga pinipisikal ni Gio, pero bugbog sarado naman mental health mo sa kanya, kaya wala rin. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Kaya mo naman sarili mo Saka nandito ako para back-upan ka. Ano pa't magkaibigan tayo para hindi kita tulungan, 'di ba? Salamat, Sandy. Malaking bagay na nandyan ka kasi kung wala siguro akong napagsasabihan ng mga problema ko, baka nasiraan na ako ng ulo. May boyfriend nga ako pero para namang tuod. Kaya nga sarap sampalin ng kaliwat kanan para lang makasigurado akong hindi pa siya manhid. Grabe, ang bayolente mo naman. Sa true lang, pero gagawin ko talaga yon. Tandaan mo na hindi mo deserve na tratuhin ng ganyan ng taong mahal mo kasi para na rin niyang sinabi ng harap-harapan sa'yo na hindi kanya priority at wala ka talagang halaga sa kanya. Kaya sana, pag-isipan mo yung mga sinabi ko, lalo na ngayon na nakita mo na ang totoong kulay niya. Papadudot malaking bagay sa akin ang payo at pakikinig ni Sandy upang hindi ko maramdaman na mag-isa lamang ako sa pagharap ko sa mga pagsubok sa buhay. At yung bagay na hindi nagawa sa akin ni Gio. Pagka-uwi ko noon sa apartment namin ay nag-sorry siya sa akin at sinabi niyang siya na raw ang sasagot sa mga paparating naming bayarin sa March. Pero alam ko at ramdam na ramdam ko na napipilitan lamang siya. Kaya naman hindi ko mapigilang malungkot dahil mukhang wala na talagang pag-asa na magbago siya. Alam ko naman na makakabangon ako at mababawi ko ang perang nawala sa akin dahil masipag at masikap naman akong tao. Pero hindi ko lubos akalain na nang dahil sa pangyayaring ito ay nakita ko na ang tunay na kulay ng boyfriend ko. At kaya ako nalulungkot ng husto dahil siya pa naman ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa pagtanda namin. Kaso parang alanganin ako. Kaya sana'y matulungan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang pwede kong gawin kung sila ang nasa posisyon ko. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. Malaking bagay yon sa akin. God bless. And more power sa inyong programa na Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa aking puso. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Noriela.